Alright, so what is up mga kabisdak and welcome back to another moto vlog. So kagaya po ng nabanggit natin sa nauna nating video, itong video po na gagawin natin, sasabihin po natin kung ano yung mga nagustuhan natin at hindi natin nagustuhan dito sa motorsiklo na to. Sa ilan po na mga nanonood natin, itong motor na ito ay pangalawa sa atin. Dahil yung nauna natin is yung Aerox. Pero yung Aerox nga po natin, naging honest din po tayo doon. Sinabi ko po yung mga ayaw ko sa kanya. Sa lahat naman po talaga ng motorsiklo, meron talaga tayong mapapansin na hindi natin gusto. Pero ngayon, very detailed po natin sasabihin kung ano yung mga napansin ko sa kanya. Kung meron po mga naka-ADV dito na sa tingin ninyo ay disagree kayo sa mga sasabihin ko, nasa inyo na po yan, basta based lamang po ito sa aking observation at saka sa aking sariling experience. Alright, so first up mga kabisdak, ang isa sa mga pinaka nagustuhan ko dito is dahil naka-ABS na siya, Meron po akong napanood na American moto vlogger at matanda na siya, At ang sinasabi niya, isa sa mga pinaka-importante for your safety is yung helmet. At ang pumapangalawa doon is yung ABS. So ako din po ay agree ako doon. Sobrang malaki talaga ang tulong kapag naka-ABS ka. So ito pong motor na ito, yung harap po niya ay naka-ABS and very sensitive po yung ABS niya, Kapag napiga mo yung iyong brake lever, parang may sariling isip itong motorsiklo na to, Ramdam niya kapag halimbawa nabibigla ka sa brake at talagang nag-activate siya kaagad, which is a good point for me. Pero yung nasa harap po ang naka-ABS, yung nasa likod po ay hindi naka-ABS. Kaya nga po sa lahat po ng mga kukuha ng mga motorcycle ay suggest na kumuha po kayo ng naka-ABS kasi pinaka-safety po talaga yan. Lalong-lalo na kapag mga biglaang preno. And yung sumunod po is yung gulong, Umpisa na rin natin dito. So yung gulong po niya, stock po ito lahat, By the way, bagong-bago po itong motorsiklo na to, stock po lahat, wala po tayong mga dinagdag. Yung gulong po niya, sobrang goods po yung kanyang thread, May kita naman ninyo, ang dami niyang biyak. That's a good point kasi masyado siyang makapit. Kasi kahit yung shoulder niya, ito po yung tinatawag natin na shoulder, yung gilid, ay meron ding mga magagandang thread na talagang kumakapit. Makapit din po talaga yung gulong na yan. Yun nga lang ang disadvantage ng ganitong thread ay matakaw po sa pako, So I suggest kapag halimbawa ayaw nyo magpalit, gagamitin nyo yung stock ng matagal, lagyan nyo ng tire sealant. Lahat naman po ng gulong na tubeless, mas maganda po talaga na naka-tire sealant. Para pagka napako, pag binunot ninyo, lalo na kung di naman kalakihan yung pako, is okay lang, So yan yung ating sticker. Ang kanyang fender, ang maganda po dito ay mahaba na yung kanyang fender, So kung nakita po ninyo yung putik, hanggang dito lang. Hindi ganun ka umaabot dito. Unlike with other motorcycle, kagaya ng Aerox, maiksi po yung kanyang fender, kaya kailangan mo magdagdag. Kasi kapag hindi ka nagdagdag, aabot siya doon sa loob. So inaabot niya yung T-post, so katagalan, kinakalawang. Kaya okay po yun, Suspension sa harap, very good, Sobrang ayos po talaga. Lalo na kapag kasinabayan mo ng PSI sa gulong mo na hindi gaanong matigas. Itong PSI po nito ay sa harap 26, tapos yung likod po ay 28. Ganun lamang po para yung suspension mo at saka yung gulong mo pag yan nagsabay, hindi mo talaga halos ramdam yung lubak. Sa kanyang headlight, sobrang hina. Nahihinaan po ako, Kung ikukumpara mo stock to stock lang, Aerox or Yamaha scooters at saka itong Honda ADV, mahina po siya. Ang disadvantage po ng mahina na ilaw, lalo na sa gabi, hindi ka pwedeng magmabilis ng takbo. Parang kung sa Aerox, pwede kang mag-80. Dito, pagka nag-80 ka, parang hirap ka nang makita yung lubak, Sa ganun kasi kabilis na takbo, kapag halimbawang merong lubak, tapos ganun kahina yung ilaw mo, hindi mo kaagad makikita, hindi ka kaagad makakapag-adjust. So meron namang solusyon dyan. All you need to do is to add an auxiliary light. Yun lamang po, Ito po yung kanyang park light, kung hindi ako nagkakamali. At dagdag lang, design. Dagdag design lang. Sa gabi, kapag hindi mo buong makikita itong mukhang to, makita mo lang yung ilaw, you know that it's ADV. So yun. Yung kanyang park light, ay kanyang signal light rather, ay very okay. Manipis lang siya, LED na din yan. Kaya sobrang okay. Kitang-kita naman yan kahit maliit lang siya. Ang kanyang windshield. Ito ang windshield niya ay okay kasi nga adjustable siya. Fully adjustable. Pwede mong babaan, pwede mong taasan. Ako po, kapag ka nagda-drive, lagi yan nakaangat.
Dahil maliit nga lang po ako, 5'5 lang, kapag ka nakaangat yan, kahit malakas ang hangin, tumataas lang yung hangin, no? Pataas lang yung hangin. Hindi siya yung talagang tumatama sa mukha mo. Disadvantage lang siguro kapag halimbawa medyo matangkad yung rider. Ang ayoko lang dito kasi nga mahirap siyang linisin. Hindi ko alam kung kita nyo yung mga watermarks sa loob. No, kasi hindi mo kayang pasukin ng daliri mo. So kailangan mo pang sungkitin. Pati yung doon, hindi mo siya malinis. So yun lang naman. At yun madumi. Kasi nga mahirap ipasok yung mga daliri mo. So kailangan talaga sungkit-sungkitin mo. Okay, next po natin is yung kanyang panel. Yung gauge po niya, big bike style na, no? Maliit lang po siya. Andito yung mga indication, no? Andyan po yung signal light, yung check engine, ABS. So ang makikita mo lang dito is yung odometer, yung oras, yung fuel consumption, at saka yung trip. Andyan po. Ang gustong-gusto ko dito, dahil kahit sobrang tirik na tirik yung araw, ay kitang-kita mo yung kanyang odo. Dahil nga meron siyang takip. No? Sobrang ayos talaga nito, gustong-gusto ko. And then yung handlebar naman niya, to me, it looks very elegant. Para sa akin, goods na goods ito. Isa ito actually sa mga talagang deciding factor kung bakit gusto kong magkaroon ng ganitong motorsiklo, no? Side mirror, kung stock lang po ang inyong gagamitin, it's very okay. No? Kasi sobrang kitang-kita mo yung likod. Left and right, sobrang kitang-kita mo. Magandang-maganda yung kanyang visibility. However, hindi ko gusto yung kanyang forma. No? So, pwede mo naman yung palitan. Marami namang mga aftermarket dyan na mas maganda, tapos mura lang din, nasa sayo na lang din yan. Pero pag stock, I don't like this type of stock. Next, ito po ang isa sa mga nagustuhan ko sa kanya, no? Kapag ka long ride po kasi, medyo stressful na yung lever niya, yung agwat niya, no? Kapag ka ganito lang po yung agwat niya, hindi masyadong hirap yung iyong daliri. Pagka naka long ride po kasi syempre nakaabang po yan pag nagda-drive tayo, no? So kapag halimbawang malayo yung kanyang clearance, medyo banat yung daliri mo, lalo na kapag ka naka-gloves ka. Medyo mas maiksi lang po ito compared mo sa Aerox. Alright, so next natin mga kabistak is ito pong busina tsaka yung kanyang signal light. Magkabaliktad sila, no? Sa Yamaha po kasi ito ay nasa baba at ito ay nasa taas. Makakapamo din yan kapag halimbawang madalas mo na siyang gamit. Ito yung kanyang high beam and low beam. Mayroon siyang idling stop. Kung gusto mo na namamatay yung makina kapag halimbawa traffic, i-on mo lang yan. Tapos pwede mo rin siyang i-off. Pagka sa start nga pala guys, maganda dito kasi meron siyang child safety. Kapag ka nag-start ka, di ba usually sa ibang motorsiklo, kahit saan pinindot mo yung lever, pinindot mo to, aandar siya. Pero dito po, pag pinindot mo yung dito, hindi siya gagana. Dito lang po sa kaliwa. At ang pindot mo niyan, yung sinasabi ko pong child safety, kailangan maliin. No, kung halimbawa meron kayong mga anak na medyo malilikot, pag nakita nila na pinindot nyo to, tapos gagayahin, pag mababaw lang ang pindot nila, hindi nila mapapaandar yan. So, kailangan madiin po, no? Which is a plus point for me. Yung kanyang space po dito sa kanyang throttle ay malaki naman. So, kahit malaking tao ay very comfortable pa rin siya, no? Tapos, ang maganda po dito sa kanyang throttle is very responsive. Wala pong delay. Pag pinihit mo, kahit konti lang talagang arangkada ibibigay niya sa'yo. Maganda po dito dahil naka 8.6 liters na siya kung hindi ako nagkakamali. So ang kanya pong susian ay nakakiles na. Lahat po ng motorcycle ngayon na halos lumalabas, ang PCX, ang Honda Click, Aerox version 2, NMAX version 2 ay mga nakakiles na po, no? Sa umpisa ay medyo malilito ka lang ng kaunti dito sa kiles, pero kapag binasa mo ang iyong manual ay madali naman po siyang maintindihan. Ang disadvantage lamang po ng nakakiles kapag nasa malapit kayo sa mga tower, kagaya po ng telecommunication tower or ng TV tower, ang gagawin nyo lamang po is lumayo kayo ng kaunti dahil gumagamit po ito ng radio wave, so medyo inaagaw niya yung signal, kaya lumayo-layo na kayo ng konti. Tapos kapag naubusan siya ng battery, then hindi mo siya magagamit. So all you need to do, kailangan meron po kayong extra na battery ng inyong remote na nakalagay lamang po sa inyong motorcycle. Yung forma niya, no, sobrang ganda talaga ng forma niya, no, para siyang hindi ordinaryo kasi yung mga fairing siya may kanto-kanto. One good point, wala po siyang makikitang mga nakalabas na bolts. Unlike
sa Yamaha motorcycles, yung NMAX at saka yung Aerox ay mga nakalabas yung mga bolts. So ito, iilan lang po ang makikita nyo. Pero dito, wala no, kasi mga clip lang siya. And that is one good point. Yung kanyang space, no, ay sobrang laki. Kaya kung napapagod ka na ganito sa long ride, pwede mo ilagay dito. That is a one good point also. Yung kanyang muffler, very okay naman. Kung gusto mong remain na stock, okay na yan. And isa sa mga pinaka-nagustuhan talaga natin dito is ito. It has a very good suspension. No, isa nga sa mga kagrupo natin na nakaganito din, no, naka-ADV din, pero meron din siyang X-Max. Meron din siyang X-Max na naka-all-ins. Nung sinabi niya, i-compare niya itong suspension na to ay para daw pong naka-all-ins. So hindi ko alam kung sino yung mga naka-all-ins sa mga nanonood ngayon. Kung nakagamit na po kayo ng ADV, ewan ko, i-comment nyo na lang po dito kung totoo nga na talagang para siyang all-ins. Ang all-ins po ay, kung hindi ako nagkakamali, nasa 40,000 pataas. Ganun siya kamahal. Pero ito, kasama na siya sa stock and very okay. Sobrang okay po talaga. Kaya kahit sa malalaking lubak, sa malalaking humps, ay hindi mo gaanong ramdam. Kapag ka long ride, malaki po ang tulong niyan dahil hindi masyadong stressful, hindi masyadong nakakapagod, hindi masyadong masakit sa likod, hindi masyadong masakit sa pigi, kasi mas bawas po yung talbog. Yun po yung pinaka tinutulong ng magandang suspension na yan. So ito, meron na rin siyang cover, no? Medyo marumi lang. At ang maganda lang dito kasi nga dahil merong cover na siya, di ka na magdadagdag. Medyo may papapasok pa rin, may mga pumapasok pa rin na putik, pero hindi naman po siya ganoon ka dami, no? Kaya nga ang cover niya dito is ito lang, no, rubber. Tapos engine na po yan, hindi masyadong pinapasok, kaya okay lang po yan. Kasi meron naman nga siyang cover. Wag mo lang idaan ng idaan sa malalalim talaga na putikan, then definitely papasukin talaga yan. Ito yung kanyang radiator. Maganda naman yung cover niya, pero merong mga aftermarket dyan. Kung gusto mong palitan ng metal at ibang design, pwede din po. Sobrang ganda din naman ng kanyang mugs, no? Gold po ito. Pero okay po yung kanyang mugs. Air filter cover, no? Pero okay din. Hindi ko alam kung meron nang nabibili na aftermarket ito, pero definitely for sure meron yan. Kasi kapag may bagong labas naman na mga motorsiklo, kasunod na kagad yan is yung mga aftermarket. Yung kanyang seat, ano, ang hindi ko lang nagustuhan sa seat niya is ito pong dito, itong area na to ay hindi kasya ang full face na helmet. O, hindi siya kasya, lalo na kapag malaki yung helmet. O, tinry ko yung sa akin dito, hindi po siya kumakasya. So half face, kasya po siya. Tapos meron siyang kasamang tools. May ilan siyang mga kasamang tools. Unlike sa Aerox, isang tools lang yung nakalagay dito, yung screwdriver lang, tapos hindi mo pa magamit. At least ito medyo madami-dami siya. Ito pong upuan niya sa likod, very okay. Nasubukan ko na rin pong umangkas dito. Yung stock seat niya ay talagang very comfortable sa nakaangkas. Yung dito po sa harap, hindi ko alam, yung mga naka-ADV, comment po ninyo kung pares tayo ng nararamdaman, no? Kapag dumadaan po siya sa humps or lubak, may lumulubog. Para alam niyo yung lata na nakaumbok, tapos kapag nadidiinan yung tumutunog, ay hindi naman siya tumutunog pero ramdam mo. Hindi ko alam kung sinadya po yan ng Honda, pero kung halimbawa sinadya man po yan ng Honda, that is a good point for me. I think that's additional comfort kasi at least hindi masyadong ramdam yung pagbaon, no, ng puwet mo dito kasi nga lumulubog siya tapos umaangat lang siya ulit. Di ko alam kung factory defect ba yon or talagang sinadya. I-comment nyo na lang po mga naka-ADV. Taillight, very okay po yung kanyang taillight, no? Sobrang ganda. Signal light din sa likod, parehas lang sa harap, no? Ito lang medyo off ng konti. Hindi ko gusto yung forma niya, pero pwede mo naman palitan yan, pwede mong baguhin. Guys, kung itatapat mo itong motorsiklo na to pagdating sa arangkada, kung straight lang ang kalsada, walang pakyat, kahit papaano makikipagsabayan siya sa mga scooters na 150cc kapag straightan lang yung kalsada. Pero kapag meron pong mga pakyat na, yun lang yung off sa kanya. Kasi nga naka 2 valves lang siya, yun yung medyo off sa kanya, medyo talagang maiwan. Tapos ang isa pa sa maganda dito is yung kanya pong clearance.
mataas po yung clearance niya kumpara mo sa PCX, sa Aerox at saka sa NMAX, no? Mataas po yung clearance niya, kaya pagdating sa mga cornering, kahit na ihiga mo siya, hindi ka masyadong mag-worry kasi supported siya ng gulong, tapos mataas po yung kanyang clearance, ground clearance, no? Kaya goods po yon. By the way, yung kanyang gas consumption is 37.5 kilometers per liter. Para sa akin, very okay po yon. Kasi ang driving style ko po, maarangkada po ako, mapiga ako dito sa throttle. So kapag halimbawa ganun po yung driving style mo, malakas po kasi sa gas yun, pero yung 37.5 po para sa akin is very okay na po siya. Overall, no, lahat po ng mga sinabi ko na off ay maliit na bagay po yun. Pwede na po natin magamit, lalabas at lalabas po ito sa ating YouTube channel. Ilan sa mga rides natin ay lalabas po ito. At marami pa tayong madidiscover dito sa motorcycle na to. Marami pa tayong masasabi dahil bago lang naman to sa atin. So pag tumagal-tagal na, marami pa tayong ma-observe dito at malalaman dito. So I think that's it for today's vlog mga kabisdak. Yun lamang po ang na-observe ko sa kanya. Kung halimbawa po meron pa kayong mga katanungan na gusto ninyong malaman about sa motorsiklo na to, kung kaya ko naman pong sagutin sa comment section, sasagutin ko po yan ng honest and detailed po ulit. So ako po ulit si JD ng Beside the Co Motovlog. Lagi po nagpapaalala, mag-iingat po tayo sa kalsada palagi. Ride safe and God bless po sa ating lahat.